Well, of course, every whole week, nagdo-drawing na ako ng something about the life of Christ. Na-tiyempo talaga na itong series na to, tapos na nung in-approach ako ni Atty. Elba para sa exhibit. Originally, ang ano niya is sana sa Manila Clock Tower kasi siya ang curator doon. But I was so proud and very honored at dito ang muna pa sa Manila Hotel na sila ang nag-tour sa akin. Kaya natuloy itong exhibit nito. But honestly, hindi ito biglaan. But kahit 2 weeks lang yung pagitan, yung aking preparasyon, ready naman talaga yung team ko. Because most of my works talaga is folk and rituals about Philippines. Yeah, kaya natuloy itong Quaresma. Tiyempo naman dito sa because there's a book pa rin about Quaresma, but ang ano ko was prepared by Hilda Cordero Fernando when I was a photographer. So, puro photographs ang contribution ko. The theme is Quaresma. Kaya doon ko rin ibinase yung aking exhibit. Ang Holy Week naman sa atin, hindi naman ganun kalungkot eh. Masaya. Kaya yung kulay ko, kung mapapansin mo, even yung mga cards na nagawa sa akin sa UNICEF, kulay Pasko. Kasi kahit hindi Pasko yung motif, pero yung kulay Pasko. So ang pinakamahalaga rin kasi is nakakatulong, na-share yung blessings na binigay sa akin through UNICEF cards. Ito naman, yung Quaresma, suppose na pinapakalungkot. Pero hindi malungkot ang Quaresma sa atin eh. Tayo, may mga penitensya tayo, may mga mahirap na natin, yung ginagawa ng ating mga kababayan. Pero still, nakatawa sila, even if nahirapan sila dun sa ano. In fact, may mga pinapako pa nga sa Pampanga eh. Mga ritual ang ating ginagawa. Meron akong series ng different kind of culture sa ibang bansa. Ang isang in-exhibit ko is similar to Quaresma. Naging artist in residence ako sa Jerusalem. So I stayed in the old city. Sponsor ito ng Israel Embassy, and it was I stayed there for 2 weeks. 45 days. So, ichinempo ko na Holy Week ako mag-start sa Jerusalem. And after that, nung makauwi ako, as I came down from Jerusalem, yun ang team ng show ko. Sinyo ko yun sa Ayala Museum. But ang tema is something about Jerusalem. Related din sa Holy Week. But ibang klaseng Holy Week doon kasi medyo naguluhan ako. Gawa ng 4 na relihiyon yung nasa isang nasa walled city. So, even yung mga madre, nagse-selfie sila dun sa mismong tomb ni Christ. So, yun, doon sa tanong mo, similar yung aking show. But ang theme is, As I Came Down from Jerusalem. Yun ang title ng show. Itong exhibit niyo po, if there's a message that you want the viewers to get, ano po yung message na yun? Ang message ko is, parang to unify, parang reunion. Alam mo, kaya umuwi rin yung ng Holy Week is because bonding ng pamilya. Kaya laging may kulay, may lungkot, may saya. Chinechempo nila na ako mahaba ang bakasyon ng Holy Week. Nagkakameron talaga ng camaraderie. Walang kaibahan yan sa Mexico. Merong naging art in residence din ako sa Mexico, yung El Dia de los Muertos. Pag All Saints Day, talagang umuwi ang mga Mexicano to be there in their homeland para makiano sa pamilya. Kaya isang banding yan ng pagka Pilipino. Sir, in terms of methods po, meron po bang kakaiba o may bago po kayong ginawa dito sa series na to? Marami. Kasi dito gumamit ako ng
ang ibig mo sabihin medium or Yes po, something? yun na. Gumamit ako ng airbrush, gumamit ako ng iba-ibang kulay, iba-ibang pattern, maraming kombinasyon. Kasi hanggang ngayon, I'm still a student of different kinds of art. Not necessarily painting. Kung ako makikita mo ko hindi masyado sa mga art gallery kundi sa hardware. Naghahanap ako ng bagong mga gamit lalo sa Santa Cruz, sa Iho, may mga ibang mga sa hardware na pwede kong magamit sa aking paghahanap ng bagong medium. But yung yung subject kasi nasa sa puso mo na yun. Parang i-express mo na lang in different medium. Parang gusto mong matuto araw-araw. Parang yun ang pinakamaganda sa atin. Not necessarily painter ka or basta kailangan matuto ka araw-araw kasi sabihin na natin na may kailangan ang buhay. So you have to express, you have to give back yung blessings mo, i-share mo sa ganun. Yun ang kagandahan ng exhibit, ng hayang exhibit kasi hindi pera ang inaabot yan. Yung sharing. Religious terms for non-believers, what inspires you about the life of Christ na dapat siguro matutunan ng bagong generation ngayon? Well, yung kanyang mga not only the life of Christ, even, sa totoo lang, pag nasa hotel ka, may mga libro dyan may Buddhism, may Holy Bible, merong something about tungkol kay Allah, nabasa ko na unti-unti yung pagbabasa ko niya. Alam mo, parang iba-ibang ilog yan. Na iisang direksyon papunta rin sa dagat Yung bang hindi na ng religion yung pinakang kundi yung pagkatao mo, pagka ako, yung gano'n. So, hindi lang the life of Christ, even the life of Buddha, napag-aralan ko yung in fact, kaya ako napunta ng India, pinag-aralan ko din yung Hinduism. So, napakaraming bagay na nasa sa paligid lang natin. Kailangan lang tayo maging aware sa lahat ng natin, pakiramdam natin, sa puso, sa isip, at saka sa paggawa. Ganun.